Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang bawat puso raw ay may sariling himig. Mayroong mahina, mayroong malakas, at mayroong mga himig na matagal na nanahimik, naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang marinig. Ang kwentong ating pakikinggan ngayon ay tungkol sa isang pusong napagod ng magtiis. Isang pusong natutong isigaw ang salitang tama na. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina. Isang tunog, isang maikling ping mula sa kanyang telepono ang pumunit sa katahimikan. Para kay Alonsina Reyes, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa malakas na pagaspas ng hangin sa labas ng Hall of Justice. Kakatapos lang ng lahat. Hawak niya sa nanginginig na kamay ang isang piraso ng papel, isang dokumentong nagpatunay na pagkatapos ng 3 taon, 6 na buwan, at 12 araw, malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may kakaibang lasa, lasang abo sa kanyang dila. Isang kalayaang malawak, nakakatakot, at higit sa lahat, walang laman. Muli, tumunog ang telepono. Isang mensahe. Binuksan niya ito nang walang gana, iniisip na baka galing lang sa network provider. Ngunit ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Raja Lakan Buaya. Ang kanyang dating asawa. Ang mensahe ay hindi naglalaman ng mga salita ng pamamaalam o panghihinayang. Isa itong litrato, isang resibo, at sa ilalim nito, isang maikling pangungusap. Pakibayaran mo na lang to. Salamat. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina habang tinititigan ang mga numero. Ang pangalan ng venue, Palacio de Amor. Ang okasyon, wedding reception for Raja and Corazon. Ang petsa, ngayon. At ang kabuuang halaga, 203 milyong piso. 203 milyon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang hangin na kanina'y tila simbolo ng kalayaan ay ngayon, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kasabay ng pagring ng telepono ay ang pagbalik ng mga alaala. Naalala niya ang araw na ibinigay sa kanya ng kanyang biyenan, si Amaris Lagdameo, ang 9 na supplementary credit cards. Nakangiti ito ng matamis, hinahaplos ang kanyang buhok. Para hindi ka na mahirapan, Hija, sabi nito, ang boses ay parang pulot. Total, pamilya na tayo. Ang yaman namin ay yaman mo na rin. Isang kasinungalingan, hindi siya kailanman naging pamilya. Siya ay naging isang instrumento, isang magandang pitaka na may walang hanggang laman. Isang walking ATM. Ang bawat tapik sa balikat, ang bawat matamis na salita, ay may katumbas na libu-libong piso sa credit card bill na nakapangalan sa kanya. Pambili ng bagong kotse para sa kapatid ni Raja. Para sa negosyo, pang-deliver, sabi nila. Pambayad sa designer gown ni Cora, ang matagal ng kabit ni Raja na ngayon ay asawa na nito. Regalo lang ng isang kaibigan, paliwanag ni Raja. Pang-shopping sa Hong Kong ng buong pamilya. Company incentive trip ang dahilan. At siya, si Alonsina, ay naniwala. O mas tamang sabihin, pinili niyang maniwala. Dahil ang pagtanggi ay nangangahulugan ng gulo, ng sigawan, ng panunumbat. Mas madaling magtiis, mas madaling pumayag, mas madaling manahimik. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa labas ng korte, hawak ang resibo ng kanilang katapusan at ang resibo ng kanilang bagong simula. Isang simula na siya pa rin ang pinagbabayad. Isang bagay sa loob niya ang nagbago. Isang boses sa kanyang isip. Ang boses ng pagiging martir ay bumubulong. Hayaan mo na lang, Sina. Bayaran mo na lang para matapos na. Para sa katahimikan. Pero may isa pang boses. Isang boses na ngayon niya lang narinig. Isang boses na pagod na, galit at nagsasabing, hanggang kailan?
Hanggang kailan ka magiging basahan? Hanggang kailan nila aapakan ang iyong pagkatao? Inubos ka nila, ginatasan. At ngayon, sa araw mismo ng iyong paglaya, gusto pa nilang ikaw ang magbayad para sa selebrasyon ng kanilang panloloko. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Isang kakaibang kapayapaan ang pumalit sa gulat at galit. Isang kapayapaan na dulot ng isang desisyon. Hindi na siya ang Alonsina na kilala nila. Ang babaeng iyon ay namatay sa loob ng korte kanina lamang. Ang babaeng nakatayo ngayon dito ay iba na. Idinial niya ang numero ng bangko. Ang bawat pindot sa numero ay tila isang martilyo na sumisira sa mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Sumagot ang isang ahente mula sa kabilang linya. "Good afternoon, ma'am. How may I help you?" Huminga ng malalim si Alonsina. Inipon niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, ang lahat ng sakit mula sa 3 taong pananahimik. Tumingin siya sa malayo, sa mga ulap na malayang gumagalaw sa kalangitan. "Gusto kong i-cancel ang mga credit cards ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. "Aling card po, ma'am? Ang primary card po ba?" "Hindi," sagot ni Alonsina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto kong ipablock lahat ng 9 na supplementary cards. Ngayon na." Ang unang higop ng kape sa unang araw ng kanyang bagong buhay. Para kay Alonsina, ang pait at tamis na nagsasayaw sa kanyang dila ay mas masarap pa sa kahit anong mamahaling alak na ipinainom sa kanya ng pamilya Buwaya. Nakaupo siya sa isang sulok ng isang maliit na kapihan na tinatawag na pahinga. Isang pangalang tila isinulat para sa kanya. Dito, sa gitna ng amoy ng bagong giling na kape at mahinang tugtugin, pansamantala niyang nahanap ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay mailap. Ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa ay nag-umpisang magwala. Umilaw ang si screen, nagpakita ng pangalan, Amaris Lagdameo. Sinundan ito ng sunod-sunod na panginginig. Isang tawag, 2, 3. Nang hindi niya ito sinagot, pumasok ang mga mensahe. Isang baha ng galit at panunumbat na hindi na niya kailangang basahin para malaman ang nilalaman. "Walang hiya ka. Sinisira mo ang pangalanan namin. Pagbabayaran mo to." Pinatay niya ang tunog ng telepono, ngunit patuloy itong umilaw, isang desperadong parola ng gulo sa gitna ng kanyang munting kapayapaan. Bawat ilaw ay isang paalala ng pamilyang minsan niyang sinubukang mahalin. Isang pamilyang ang tanging alam na pagmamahal ay ang paggamit sa kapwa. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang damdamin ang kanyang naramdaman. Isang pilyang kasiyahan. Inilapit niya ang tasa sa kanyang labi at humigop muli. Ninamnam ang bawat patak habang iniisip ang eksenang nagaganap ngayon sa kabilang dako ng lungsod ng Maharlika. Sa Palasyo de Amor, ang hangin ay hindi amoy kape, kundi amoy ng kahihiyan. Nakatayo si Raja Lakan Buwaya sa gitna ng entablado, hawak ang isang mikropono. Ang kanyang mamahaling suit ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ngumingiti siya sa daan-daang bisita, mga politiko, mga negosyante, ang alta sosyedad ng Maharlika. At sa bagong kabanatang ito, deklara niya, ang boses ay puno ng pagmamayabang. Kasama ang aking magandang asawa, si Corazon, ipinapangako namin ang isang pagsasamang mas matatag, mas maningning, at mas... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang manager ng hotel, pawis na pawis ang noo, ang mabilis na umakyat sa entablado at may ibinulong sa kanyang tainga. "Sir," bulong ng manager, ang boses ay nanginginig. "May problema po tayo sa bayarin." Nawala ang ngiti ni Raja. "Anong problema? I-swipe niyo lang ang card." "Sir, ginawa na po namin. 9 na card. Lahat po declined."
Ang bulong ng manager ay mahina, ngunit sa katahimikang dulot ng biglaang paghinto ni Raja, ang salitang declined ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Nagsimula ang bulong-bulungan sa mga mesa. Ang mga nangiti ng mga bisita ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Bumaba ng entablado si Raja. Ang muka ay namumula sa galit. Naabutan niya ang kanyang ina, si Amaris, na nakikipagtalo sa cashier. Hawak ni Amaris ang isang wallet na puno ng mga credit card, mga card na nakapangalan lahat kay Alonsina. Subukan mo ulit, utos ni Amaris sa kahera. Ang kanyang boses na karaniwang kalmado ay ngayon, matinis at desperado. Ibinigay niya ang isa pang card. In-swipe. Beep. Invalid. Isa pa. Beep. Declined. Isa pa. Beep. Card blocked. Ang bawat tunog ng pagtanggi ay isang sampal sa kanilang mukha. Ang maskara ng yaman at kapangyarihan na matagal nilang isinuot ay unti-unting nalalagas. Inilalantad ang pangit na katotohanan sa harap ng lahat ng kanilang kaibigan. Anong nangyayari, Amaris? Sigaw ni Raja. Hindi na alintana ang mga nakakarinig na bisita. Hindi ko alam. Ang walang kwentang babaeng yun. Si Alonsina. May ginawa siya. Ganti ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa gitna ng kaguluhan, idinial ni Raja ang numero ni Alonsina. Nang sa wakas ay sumagot ito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit. Alonsina! Anong ginawa mo? Anong kalokohan to? Sa kabilang linya, sa loob ng kapihan pahinga, inilayo ni Alonsina ang telepono sa kanyang tainga. Hinintay niyang matapos ang sigaw ni Raja. Nang maramdaman niyang humihinga na ito para sumigaw muli, nagsalita siya. Ang kanyang boses, hindi tulad ng dati na laging nanginginig, ay ngayon matatag at malamig. Tapos na tayo, Raja, sabi niya ng malinaw. Bayaran mo ang sarili mong party. Bago pa man makasagot si Raja, pinatay na ni Alonsina ang tawag. Pagkatapos, isa-isa niyang hinanap ang kanilang mga pangalan sa kanyang contacts. Raja Buwaya. Block. Amris Lagdamyo. Block. Ang kanyang mga bayaw hipag mga pinsan. Block. 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 Sa bawat pindot, pakiramdam niya ay may isang mabigat na bagay na natatanggal sa kanyang dibdib. Nang matapos, ibinaba niya ang telepono at muling humigop ng kape. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, siya na ang may hawak ng kontrol. Umuwi siya sa kanyang maliit na apartment na may dalang ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Ilang oras ang lumipas, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas at bayolenteng katok sa pinto. Hindi ito ang katok ng isang kaibigan. Ito ay ang katok ng isang taong naniningil. Kinilabutan si Alonsina. Lumapit siya ng dahan-dahan sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na butas, ang peephole. Ang nakatayo sa labas ay hindi si Raja o si Amaris, kundi isang lalaking nakauniporme. May dalang isang malaki at makapal na brown envelope, isang process server. Napaatras si Alonsina, napasandal sa pader. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ng pamilyar na kaba na matagal niyang naging kasama. Miss Alonsina Reyes? Tawag ng lalaki mula sa labas. Ang boses ay formal at walang emosyon. May tatanggapin po kayong legal document. Alam niya na hindi niya ito matatakasan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Binuksan niya ang pinto na nang bahagya, sapat lang para iabot ang sobre. Salamat po, sabi niya sa nanginginig na boses. Isinara niya ang pinto at muling ikinandado. Napatingin siya sa sobrang hawak niya. Nakasulat sa labas ang pangalan ng isang kilalang law firm sa lungsod ng Maharlika, ang mga abogado ng pamilya Buwaya. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan niya lang ito. Ang sobre ay parang isang ahas na handang tumuklaw. Ito ang ganti nila. Mabilis,
brutal. Hindi pa man lumulubog ang araw ng kanyang kalayaan, heto na agad ang bagong digmaan. Sa huli, pinunit niya ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salitang nakalimbag sa papel. Summons, Civil Case number 14322, Raja Lacan Buwaya versus Aluncina Reyes. Idinemanda siya, hindi lang para sa bayarin sa kasal, idinemanda siya para sa estafa, unjust vexation, at damages. Sinasabi sa dokumento na ang kanyang biglaang pag-block sa mga credit card ay isang malisyosong akto na nagdulot ng matinding kahihiyan at pagkalugi sa pamilya Boya. Hinihingan siya ng danyos perwisyos na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. 10 milyon. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ito sa sahig na parang mga puting dahon sa taglagas. Bawat isa ay may dalang lason. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na pinto. Ang lakas ng loob na naramdaman niya kanina sa kapihan ay biglang naglaho. Muli, siya si Aluncina, ang babaeng laging dehado, ang babaeng laging talo. Paano niya lalabanan ang mga ito? Sila ay makapangyarihan, mayaman, konektado. Samantalang siya, mag-isa na lang sa buhay. Ang kaunting naipon niya ay sapat lang para sa ilang buwang upa at pagkain. Paano siya kukuha ng abogado? Paano niya babayaran ang 10 milyon? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay nagsimula ng bumagsak. Umiyak siya, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang lumaban, pagod na siyang masaktan. Ngunit habang umiiyak, ang kanyang tingin ay napadpad sa isa sa mga papel sa sahig. Isang kopya ng resibo mula sa Palacio de Amor. Nakita niya ulit ang pangalan ni Corazon at kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha, umagos din ang isang bagong klase ng galit. Hindi ito ang nag-aalab na galit na naramdaman niya kanina. Ito ay isang malamig at tahimik na galit. Isang galit na nagsasabing, hindi. Hindi sa pagkakataong ito. Hindi niya hahayaang tapak-tapakan na lang siya ulit. Hindi niya hahayaang sila pa ang magwagi pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa kanya. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Dinampot niya ang mga papel mula sa sahig at maingat na inayos. Kinuha niya ang kanyang telepono. May naalala siyang pangalan. Isang kaibigan mula sa kolehiyo na nagtatrabaho ngayon bilang paralegal. Dinial niya ang numero nito. "Hello, Carla," sabi niya. Ang boses ay basag pa rin, ngunit may bagong determinasyon. "Pasensya na sa abala." "Oo, ako to, si Sina. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng pinakamagaling na abogado na kaya kong makuha." Ang tore ng Montefalco and Diwa Law Firm ay tila isang dambuhalang salamin na sumasalamin sa kalangitan. Habang nakatayo sa paanan nito, naramdaman ni Aluncina ang kanyang liit. Ang bawat taong pumapasok at lumalabas sa naglalakihang pinto nito ay may tindig ng kapangyarihan. Mga lalaking naka-Amerikana, mga babaeng may takong na tumutunog sa makintab na sahig na gawa sa marmol. At heto siya, suot ang kanyang pinakamatinong bestida na ilang taon na rin sa kanyang aparador. Bit-bit ang isang lumang leather bag na naglalaman ng isang makapal na folder. Ang folder na yon ay ang kanyang tanging sandata. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay ang bigat ng 3 taon ng kanyang buhay. "Appointment with Attorney Montefalco for Miss Aluncina Reyes," sabi niya sa receptionist. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ang babae ay ngumiti ng professional at itinuro siya sa isang waiting area na mas mukha pang lobby ng isang 5-star hotel. Ang bawat upuan ay malambot, ang bawat palamuti ay mamahalin. Ang lahat sa lugar na yon ay sumisigaw ng salitang panalo. Ngunit para kay Aluncina, ang isinisigaw nito ay, "Hindi ka nabibilang dito." Pagkatapos ng ilang minutong pakiramdam niya, ay isang oras, isang assistant ang lumapit sa kanya. "Miss Reyes,
This way, please. Attorney Montefalco will see you now. Ang opisina ni Kaylan Montefalco ay nasa isang sulok ng gusali, napapalibutan ng salamin mula sahig hanggang kisame na nagbibigay ng tanawin sa buong lungsod ng Maharlika. Ngunit ang lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany ay tila hindi man lang napapansin ang ganda ng tanawin. Si Kaylan Montefalco ay bata pa. Marahil ay nasa parehong edad niya, ngunit ang kanyang mga mata ay may talas at lalim ng isang taong mas matanda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagilid. Ang kanyang suit ay walang kahit isang lukot. Tumayo siya at inilahad ang kamay, isang kilos na mas mukhang obligasyon kaysa pagbati. Miss Reyes, I'm Kaylan Montefalco. Please have a seat. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, at malamig. Walang bakas ng simpatsya. Umupo si Alonsina at inilapag ang kanyang bag sa sahig. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, pakiramdam niya ay nasa isang job interview siya kung saan siya ang siguradong hindi matatanggap. Nagsalita siya. Ikinuwento ang kanyang sitwasyon, ang tungkol sa diborsyo, sa 9 na credit cards, sa kasong isinampalaban sa kanya. Si Kaylan ay nakinig lang. Hindi siya tumango, hindi umiling, hindi nagsalita. Nakapatong lang ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang mga daliri ay magkakaugnay. Ang kanyang muka ay parang isang blangkong pader. Imposible basahin. So, they are suing you for 10 million pesos in damages because you canceled the supplementary cards under your name, which they used to pay for your ex-husband's wedding to his new wife. Pag-uulit ni Kaylan, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang paglilinaw sa mga katotohanan. Do you have the summons with you? Inabot ni Alonsina ang dokumento. Mabilis itong binasa ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay tila nag-i-scan sa bawat linya. Standard procedure, sabi niya. Ibinabalik ang papel kay Alonsina. Intimidation tactic. They are banking on the fact that you will be too scared to fight back and will settle. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Alonsina. Ngunit ang lamig ng kanyang tono ay mabilis na bumura dito. Pakiramdam niya ay isa lang siyang numero, isang ordinaryong kaso sa mamahabang listahan ng mga kliyente. So, matutulungan niyo po ba ako? Tanong ni Alonsina. Ang boses ay halos pabulong na. Tumingin sa kanya si Kaylan at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-aalinlangan. Miss Reyes, my firm handles corporate litigation, complicated financial cases. This is a messy domestic dispute. Frankly, it might be better handled by a different kind of lawyer. Ang mga salitang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Alonsina. Ito na iyon. Ang katapusan, wala nang tutulong sa kanya. Ngunit ang desperasyon ay isang makapangyarihang bagay. Bago pa man siya tuluyang sumuko, naalala niya ang bigat ng folders sa kanyang bag, ang huling baraha. Hindi po ito simpleng away mag-asawa, sabi ni Alonsina. Inilabas ang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito ng may kalabog sa makintab na mesa ni Kaylan. Ito po. Binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay isang maliit na bahagi lamang ng mga credit card statements mula sa nakalipas na 3 taon. Isang tumpok ng papel na halos 2 pulgada ang kapal. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ni Kaylan Montefalco. Nawala ang blangkong tingin. Kinuha niya ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Nilalaktawan ang mga maliliit na gastos at dumidiretso sa mga malalaking numero. 1,000,000 piso para sa jewelry, 500,000 para sa airline tickets, 2,000,000 para sa isang art purchase, at paulit-ulit na mga transaksyon, libo-libo ang halaga, para sa isang kumpanyang may kakaibang pangalan, Sinagtala Holdings. Habang nagbabasa si Kaylan, naramdaman ni Alonsina ang pagbabago sa hangin sa loob ng kwarto.
Ang abogado na kanina'y malamig at malayo ay ngayon nakatutok ng husto. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakakunot. Tumingala ito mula sa mga papel at tumingin sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay hindi na blanko. Ito ay matalas. Intense. Isinara ni Kaylan ang folder. Sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan si Alonsina ng matagal. Tatanggapin ko ang kaso mo, sabi niya sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Alonsina, ngunit agad din itong naputol sa sumunod na sinabi ng abogado. Hindi ito simpleng kaso ng utang, Mrs. Reyes, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay may bagong bigat at seryosong tono. Mas malalim ang pinasok mo kaysa sa inaakala mo. Tumayo siya at lumapit sa bintanang salamin, nakatanaw sa syudad. Kailangan ko ang lahat ng bank statements, mula sa lahat ng siyam na card sa loob ng 3 taon. Humarap siyang muli kay Alonsina at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa nito. Ihanda mo ang sarili mo dahil bubuksan natin ang kahon ni Pandora. Ang conference room ng Montefalco and Diwa Law Firm ay naliligo sa malamig na liwanag ng fluorescent lamp. Sa labas ng bintana, ang lungsod ng Maharlika ay isa ng kumikinang na dagat ng mga ilaw, ngunit sa loob ng silid, ang oras ay tila huminto. Ang tanging gumagalaw ay ang mga kamay ni Alonsina habang binubuklat ang isa na namang pahina ng credit card statement at ang anino ni Kaylan na paminsan-minsan ay tumatayo para kumuha ng isa pang tasa ng itim na kape. Ang mesa sa pagitan nila ay natatabunan na ng mga bundok ng papel. 9 na tumpok, isa para sa bawat card. Ang bawat pahina ay isang testamento sa 3 taon ng kasinungalingan. Sa simula, sinubukan ni Alonsina na manatiling matatag. Tiningnan ang bawat transaksyon bilang isang numero lamang, isang piraso ng ebidensya. Ngunit ang mga numero ay may mga kwento, at ang mga kwento ay masakit. Ito, sabi niya, ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa isang charge na nagkakahalaga ng 200,000 piso mula sa isang sikat na jewelry store, ang Petsa, ang kanyang anibersaryo. Naaalala ko ito. Umuwi si Raja ng gabing iyon na walang dala. Nagalit ako, pero ang sabi niya, may inihanda siyang malaking sorpresa. Isang investment daw para sa kinabukasan namin. Tumingin siya kay Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na maintindihan ito. Ang sabi niya, para sa amin yon. Pero ang totoo, pambili pala ng kwintas ni Cora. Hindi sumagot si Kaylan. Kinuha lang nito ang statement, minarkahan ng pulang panulat, at isinalansan sa isa pang tumpok ng papel na may markang questionable transactions. Ang kanyang katahimikan ay mas mabuti kaysa sa awa. Ang kailangan ni Alonsina ngayon ay hindi awa, kundi isang kakampi. Nagpatuloy sila. Bawat pahina ay isang bagong sugat. Isang mamahaling hospital bill na sinabi ni Amaris ay para sa pagpapagamot ng kanyang ina sa probinsya. Ngunit nang tingnan ni Kaylan ang merchant location, ito pala ay mula sa isang kilalang aesthetic clinic sa Makati. Mga plane ticket papuntang Europa para sa business meeting ni Raja, na sa katotohanan ay ang secret vacation nito kasama si Cora. Sa bawat kasinungalingang nabubunyag, isang piraso ng dating Alonsina ang namamatay. Ang Alonsina na naniwala. Ang Alonsina na umasa. Nang hating gabi na, hindi na niya napigilan. Isang transaksyon para sa isang malaking halaga ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang Petsa, ang araw na namatay ang kanyang ama. Nakiusap ako kay Raja na umuwi kami sa probinsya para sa burol. Kwento niya, ang boses ay basag at nanginginig. Pero ang sabi niya, wala daw pera ang kumpanya. Kailangan daw niyang maghigpit ng sinturon. Naunawaan ko. Nagbas ako mag-isa pa uwi. Ipinakita niya ang statement kay Kaylan. Sa parehong araw na iyon,
May charge na 1,500,000 piso. Ang pangalan ng merchant, Manila Luxury Auto. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Isang tahimik na pag-iyak, nadala ng pagod at sakit. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa tindi ng panloloko. Habang nagluluksa siya sa pagkawala ng kanyang ama, sila ay nagpapakasasa. Narinig niya ang pagtayo ng upuan ni Kaylan. Inaasahan niya itong aalis. Bibigyan siya ng espasyo. Ngunit naramdaman niya ang isang bagay na mainit na ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang Amerikana. Malamig ang aircon. Sabi lang ni Kaylan, ang boses ay mas mahina kaysa kanina. Umupo itong muli na parang walang nangyari at nagpatuloy sa pagbabasa. Ang simpleng gesto na yon ay mas mabisa pa sa kahit anong salita. Sandali siyang tumigil sa pag-iyak. Isinuot niya ng maayos ang Amerikana. Amoy kape at papel. Amoy ng isang taong handang samahan siya sa gitna ng gabi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kumuha ng isa pang statement. Okay na ako, sabi niya. Tuloy natin. Habang si Alonsina ay abala sa paghahanap ng mga alaala, si Kaylan naman ay abala sa paghahanap ng mga pattern. At may isa siyang napansin, isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa statements ng lahat ng siyam na card. Sinagtala Holdings. Basa niya ng malakas. Tumingin si Alonsina. Ano yan? Hindi ko alam. Pero buwan-buwan, may malalaking halaga na napupunta sa kanila. At hindi pare-pareho ang amount. Kaya hindi ito recurring bill. Sabi ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang laptop. Mabilis na nagtatype. Walang website. Walang business registration na madaling makita online. Ang address nila ay isang P.O. Box lang sa Makati. Kinabahan si Alonsina. Ano sa tingin mo yan? Mukhang shell company. Sagot ni Kaylan. Ang kanyang boses ay seryoso. Isang kumpanyang ginawa para lang pagpasahan ng pera. Para magmukhang legal ang isang illegal na transaksyon. Nagpatuloy si Kaylan sa pag-click at pag-type. Tumawag siya sa isang numero. Alex, it's Kyle. I need a favor. Run a deep search on a company. Sinagtala Holdings. I need the list of incorporators. ASAP. Habang naghihintay, muli niyang binalikan ang mga statement. Tinitigan niya ang mga petsa ng transaksyon sa Sinagtala Holdings. May isang bagay sa mga petsang yon na pamilyar sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang email. Binuksan niya ito. Isang dokumento. Ang listahan ng mga taong nasa likod ng Sinagtala Holdings. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa listahan. Mga pangalang hindi niya kilala. Hanggang sa dulo, isang pangalan na nakasulat sa ilalim ng titulong Board Advisor. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Kinuha ni Kaylan ang kanyang pulang panulat. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang kanyang panga ay nagtagis. Sa harap ni Alonsina, na nagtatakang nakatingin, dahan-dahan niyang binilugan ang pangalan. Isang pangalan ng isang makapangyarihang politiko. Isang pangalang kilalang-kilala sa buong bansa. At isang pangalang alam na alam ni Kaylan Montefalco. Inihatid ni Kaylan si Alonsina sa lobby ng kanyang apartment building. Walang masyadong salita. Sa pagitan nila amang na nasa biyahe. Ang bigat ng mga revelasyon sa loob ng conference room ay sapat ng usapan. Magpahinga ka na, Miss Reyes, sabi lang niya. Ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging formal. Ako na ang bahala. Sa mga susunod na hakbang, tatawagan kita. Tumangulang si Alonsina. Ang Amerikana ni Kaylan ay nakasukbit pa rin sa kanyang mga braso. Naglakad ito papasok sa gusali. Isang anino ng pagod at bagong pag-asa. Ngunit nang mag-isa na si Kaylan sa loob ng kanyang sasakyan, habang ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang bintana, ang maskara ng pagiging kalmado ay unti-unting natanggal. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang pangalang binilugan niya kanina ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang multo
na matagal na niyang hinihintay magpakita muli. Senador Ramirez, pagdating niya sa kanyang tahimik na penthouse, hindi siya nag-abala pang buksan ng ilaw sa sala. Dumiretso siya sa kanyang study, isang silid na napapalibutan ng mga aklat ng batas. Sa isang pader, sa tabi ng kanyang mga diploma, ay may isang larawan. Isang larawan ng isang mas batang Kaylan, nakangiti habang nakaakbay sa isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang buhay. Ang lalaki ay may mga mata na puno ng pangarap at pagmamalaki. Iyon si Ricardo Montefalco, ang kanyang ama. Kinuha ni Kaylan ang litrato. Ang ngiti sa mukha ng batang Kaylan sa larawan ay isang dayuhan sa kanya ngayon. Ibang-iba sa lalaking tinitingnan niya sa salamin araw-araw. Isang lalaking ang mga mata ay laging seryoso, laging nagmamasid, laging naghihintay. Isang alaala, matalas at masakit ang bumalik. Tato, 15 taon na ang nakalipas, siya ay isang tinedyer pa lamang. Nagtatago sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ng kanyang ama. Sa loob, nagtataas ng boses ang kanyang tatay. Gregorio, kasunduan ng kasunduan, sigaw ni Ricardo Montefalco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan ko ang pamilya ninyo. Sa tapat nito, nakaupo ng kampante si Don Gregorio Buaya, ang ama ni Raja. May hawak itong tabako at ang usok na ibinubuga nito ay tila isang ulap ng pangiinsulto. Negosyo ito, Ricardo. Walang personalan, sabi ni Don Gregorio. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. May mas magandang alok. Ang kumpanya mo, luma na, mahina, hindi na makasabay. Kailangan kong protektahan ang interes ko. Interes mo? Paano ang interes ko? Paano ang pamilya ko? Magkakasosyo tayo. Tumawa si Don Gregorio, isang tawang malamig at walang awa. Partner, Ricardo, sa mundong ito, ang malakas ang nabubuhay at ikaw, mahina ka. Narinig ng batang Kaylan ang malakas na kalabog ng kamao ng kanyang ama sa mesa. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Nakita niya ang pagkawala ng liwanag sa mga mata nito. Pagkatapos ng araw na yon, lahat ay nagbago. Ang kanilang bahay ay naibenta. Ang kanilang mga sasakyan ay kinuha. Ang kanyang ama, isang matapang at marangal na negosyante, ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Sinubukan nitong lumaban sa korte, ngunit ang koneksyon at pera ng mga buwaya, sa tulong ng isang batang politiko pa lang noon na nagngangalang Ramirez, ay siniguro na lahat ng pinto ay sarado para sa kanila. Isang taon matapos ang pagtataksil, natagpuan na lang nila ang kanyang ama sa loob ng study, wala ng buhay. Atake sa puso, sabi ng mga doktor. Pero alam ni Kaylan ang totoo. Namatay ang kanyang ama dahil sa dinurog na puso at nawalang dangal. Ibinalik ni Kaylan ang litrato sa dati nitong pwesto. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na kasing talas ng dati. Ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib, isang batong nagbibigay sa kanya ng bigat at lakas. Pumunta siya sa isang lumang cabinet na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang kahon na puno ng mga dokumento. Ang mga papeles ng kaso ng kanyang ama laban sa mga buwaya. 10 taon niyang pinag-aralan ang mga ito. 10 taon niyang hinanap ang butas, ang isang piraso ng ebidensya na makakapagbukas muli sa kaso. Ngayon, nasa harap na niya ito. Inilatag niya ang mga lumang papeles mula sa kahon sa isang bahagi ng kanyang mesa. Sa kabilang bahagi, inilatag niya ang mga dokumento mula sa kaso ni Alonsina Reyes. Ang nakaraan at ang kasalukuyan magkatabi. Nakita niya ang pattern, ang mga shell companies, ang mga peking transaksyon, ang paggamit ng mga taong pinagkakatiwalaan nila para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Ang Sinagtala Holdings ay ang bagong bersyon lamang ng dati nilang ginagamit na kumpanya. At sa gitna ng lahat, noon at ngayon, ay ang anino ni Senador Ramirez. Si Alonsina Reyes, hindi lang siya isang kliyente,
Siya ang susi. Ang kanyang kaso, ang divine intervention na matagal na niyang hinihintay. Ang siyam na credit card na yon ay hindi lang naglalaman ng mga transaksyon. Naglalaman ito ng hustisya. Tumingin siya sa folder ni Aluncina. Hinawakan niya ito. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng bakas sa ibabaw. Ang malamig at profesional na si Attorney Montefalco ay naglaho. Ang natira ay si Kylan, ang anak ni Ricardo. Hinawakan niya ang kanyang kamao. Para sa iyo ito, Itay. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Hindi ko sila patatahimikin. Ngunit alam niya na ang mga dokumento, gaano man karami, ay maaaring paikutan sa korte. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang testimonya mula sa loob. Isang taong nakakita sa lahat, nakarinig sa lahat. Binuksan niya muli ang file ni Aluncina. Ang mga paunang tala na isinulat niya sa kanilang unang pag-uusap. Hinanap niya ang listahan ng mga taong nakatira sa bahay ng mga buwaya. At doon, sa ilalim ng listahan ng pamilya, ay may isang pangalan. Isang pangalan na simple at puno ng kahulugan. Ginhawa Wawa. Ang yaya. Isang plano ang nabuo sa isip ni Kaylan. Isang mapanganib, ngunit kinakailangang hakbang. Kailangan niyang mahanap ang babaeng ito. Kailangan niyang makuha ang kanyang tiwala. Dahil sigurado siya, ang susi sa pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingan ng mga buwaya ay nasa mga kamay ng isang taong sa tingin nila ay pinakawalang kapangyarihan. Ang unang sinag ng araw na tumama sa bintana ni Aluncina ay may dalang isang pahiwatig ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakatulog siya ng mahimbing. Ang pagkakaroon ng isang taong tulad ni Kaylan Montefalco sa kanyang panig ay parang isang pader na humaharang sa malakas na hangin. Ngunit ang pader na yon ay hindi kayang harangin ang lason na kumakalat sa paraang hindi niya nakikita. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa kanyang maliit na lamesa. Binuksan niya ang kanyang telepono, hindi para tingnan ng mga balita, kundi para mag-scroll lang sa social media. Isang normal na gawain na matagal na niyang hindi nagagawa. Doon niya ito nakita. Isang blind item mula sa isang sikat na gossip blogger. Ang pamagat, mayamang pamilya, biktima ng isang gold digger ex-wife. Hindi binanggit ang kanyang pangalan, ngunit ang mga detalye ay malinaw na parang kristal. Isang makapangyarihang angkan, isang eskandalosong kasal, at isang mapagpanggap na asawa na biglang nagwala nang hindi na makuha ang gusto. Kinabahan si Aluncina, ngunit sinabi niya sa sarili na tsismis lang iyon. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang isa pa at isa pa. Isang article mula sa isang tabloid na may litrato niya, isang candid shot mula sa kasal nila ni Raja kung saan siya ay nakangiti. Ang headline, Broken-hearted ex-wife, ginawang personal na bangko ang pamilya ng dating asawa. Ang pinakamasakit ay ang mga komento. Daan-daan, libo-libo. Kaya pala iniwan mukhang pera. Ang kapal ng muka, siya pa ang may ganang magalit. Obvious na social climber, buti nga sa kanya. May mga litrato pa siyang kasama, ang isang lalaking kaibigan mula sa kolehiyo, kinuha sa isang reunion. Ang caption, sino itong mystery man? Dahilan ba ng hiwalayan? Ang bawat salita ay isang hiwa. Ang bawat komento ay isang patak ng asin sa sariwang sugat. Ito ang kanilang ganti. Hindi na sa korte, kundi sa korte ng opinyon ng publiko. Sinisira nila hindi lang ang kanyang kaso, kundi ang kanyang buong pagkatao. Pinatay niya ang telepono. Pakiramdam niya ay nasusukas siya. Kinailangan niyang lumabas para bumili ng pagkain. Sa pagbaba niya ng gusali, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang security guard na dati bumabati sa kanya ay umiwas ng tingin. Ang tindera sa kalapit na sari-sari store ay nagkunwaring abala. Narinig niya ang mga bulungan habang siya'y naglalakad, mga matang nakaturo sa kanya.
puno ng paghusga. Ang digital na paninira ay naging isang tunay at nakakasakal na realidad. Bumalik siya sa kanyang apartment, bit-bit ang kaunting pinamili at ang 1,000,000 beses na mas mabigat na kahihiyan. Ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Doon, sa katahimikan ng kanyang munting espasyo, naramdaman niya ang unti-unting pagguho. Ang tapang na inipon niya ay parang isang kastilyong buhangin na tinatangay ng maruming alon. Nang tumunog ang kanyang telepono at makita ang pangalan ni Kaylan, hindi niya ito sinagot. Paano niya haharapin ang kanyang abogado? Ngayong sa mata ng buong mundo, siya ang kontrabida? Makalipas ang ilang minuto, isang text ang pumasok mula kay Kaylan. Buksan mo ang TV. News channel, now. Nanginginig niyang kinuha ang remote at doon, sa screen, nakita niya si Kaylan Montefalco, nakatayo sa harap ng isang pader na may logo ng kanilang law firm, napapaligiran ng mga mikropono at kamera. Hindi siya ang Kaylan na nakasama niya sa gabi, ang abogadong tahimik at nag-aalala. Ang Kaylan na nasa TV ay malamig, matalas, at mapanganib. My client, Miss Alonsina Reyes, has been a victim of a coordinated and malicious smear campaign. Deklara niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong newsroom. A campaign designed to silence a victim of financial and emotional abuse. Let me be perfectly clear. Every false accusation, every slanderous article, every fabricated post will be met with the full force of the law. Tumingin siya diretso sa isang camera na parang tinitingnan niya mismo ang mga buwaya sa kanilang mga mansyon. To those who are spreading these lies, consider this your only warning. We have records of every transaction, every request, and every lie made to my client for the past 3 years. This is not a warning. It is a promise. We will see you in court. At hindi lang sa kasong sibil, the evidence we have gathered points to a much more serious crime. Natapos ang press conference, natahimik ang buong bansa. At sa loob ng kanyang apartment, natahimik din si Alonsina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Hindi niya namalayan, umiiyak na pala siya ulit. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Mga luha ng pasasalamat. Kinabukasan, hindi pa rin siya makalabas ng bahay. Ang takot at hiya ay nakakapit pa rin sa kanya. Pumunta siya sa kapihan pahinga. Ang kanyang naging kanlungan, umaasang doon ay makakahanap siya ng kahit kaunting normalidad. Ngunit maging doon, naramdaman niya ang mga tingin. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi, yumuko, at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang tasa ng kape. May bakante ba rito? Isang pamilyar na boses. Tumingala si Alonsina. Nakatayo sa harap niya si Kaylan. Hindi nakasuit, kundi nakaordinaryong polo shirt lang. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Nakita ni Kaylan ang lahat sa kanyang mga mata. Umupo ito sa tapat niya. Hindi ito nagsalita ng ilang minuto. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Alam mo, sabi ni Kaylan sa wakas, ang kanyang boses ay mahina at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Alonsina mula sa kanya. Ang pinakamatibay na pader ay gawa sa bato, pero kahit ang bato, nabibitak. Ang mahalaga ay kung sino ang nandoon para saluhin ka kapag nangyari iyon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso ngunit may bakas ng lambing. Hayaan mong ako ang maging pader mo, Sina. Hindi ka nila kayang sirain. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Alonsina ang isang bagay na mas malakas pa sa takot at kahihiyan, pag-asa. At sa ilalim ng pag-asang iyon, isang munting kislap ng kilig. Nang biglang magring ang kanyang telepono, isang unregistered number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Sagot niya. Sa kabilang linya, isang boses na pamilyar, ngunit nanginginig ang sumagot. Isang boses
na matagal na niyang hindi naririnig. "Ma'am Sina?" Bulong ng boses. Si... Si Wawa po ito. Ang dati niyong yaya. Napaayos ng upo si Alonsina. "Yaya Wawa, kumusta na po kayo?" Narinig niya ang malalim na paghinga sa kabilang linya, na parang may takot na takot. "Ma'am Sina, may kailangan po kayong malaman. Isang bagay na matagal ko nang tinatago. Pero natatakot po ako." Ang boses ni Yaya Ginhawa sa kabilang linya ay parang isang hibla nang sinulid na anumang oras ay maaaring mapatid. Agad na naramdaman ni Alonsina at Kaylan ang bigat ng sitwasyon. "Yaya, nasaan po kayo? Ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Huwag po kayong mag-alala sa akin, Ma'am Sina," sagot ni Wawa. "Pero kailangan po nating magkita. Hindi po ito pwedeng pag-usapan sa telepono. Baka may nakikinig." Nagkatinginan si Alonsina at Kaylan. Isang tingin lang ay sapat na para magkaintindihan sila. Tumango si Kaylan. "Sige po, Yaya," sabi ni Alonsina. "Saan po tayo pwedeng magkita? Isang lugar na ligtas para sa inyo." Pagkatapos ng ilang minutong pag-aayos, napagkasunduan nila ang isang lugar sa loob ng isang malaking pampublikong simbahan sa Quiapo. Maingay, magulo, at maraming tao. Ang perpektong lugar para magtago sa paningin ng lahat. Ang biyahe papunta roon ay puno ng tensyon. Si Alonsina ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang sasabihin ni Yaya Wawa? Ano ang bagay na labis nitong ikinakatakot? Si Kayla na naman ay tahimik lang na nagmamaneho. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Laging tumitingin sa salamin sa harap at sa mga gilid, tinitiyak na walang nakasunod sa kanila. Nang makarating sila sa simbahan, ang init at ingay ng Quiapo ay sumalubong sa kanila. Pumasok sila sa loob, kung saan ang sagradong katahimikan ay bahagya lang nakakalamang sa mga tunog mula sa labas. Nakita nila si Yaya Ginhawa sa isa sa mga pinakalikod na upuan. Ang ulo ay natatakpan ng isang lumang alampay. Ang kanyang anyo ay mas matanda at mas pagod kaysa sa huling pagkikita nila. Nang makita sila ni Yaya Wawa, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, ngunit meron ding bahid ng ginhawa. "Ma'am Sina," bulong nito, niyakap ng mahigpit si Alonsina. "Salamat sa Diyos at ligtas ka." "Ayos lang po ako, Yaya. Kayo po ang iniisip ko. Ano po ba ang nangyari?" Umupo silang tatlo. Si Yaya Wawa ay palingalinga na parang may multong maaaring sumulpot anumang oras. Si Kaylan ay umupo ng bahagya sa kanilang likuran, nagbibigay ng espasyo ngunit malapit para marinig ang lahat at magbantay. "Umalis na po ako sa kanila, ma'am." Simula ni Yaya Wawa, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos po ng iskandalo sa kasal, nag-iba na ang lahat. Laging mainit ang ulo ni Senyora Amaris. Laging naninigaw. Isang araw, sinaktan niya po ako dahil lang sa natapunan ko ng kape ang kanyang bestida. Napakagatlabi si Alonsina. Alam na alam niya ang ugaling iyon ni Amaris. Pero hindi po iyon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Pagpapatuloy ni Yaya Wawa. "Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo tungkol sa pera." Huminga ng malalim ang matanda. Tila nag-iipon ng lakas. "Si Senyora Amaris, iba po siyang klase, ma'am. Tuso. Matalino. Hindi niya pinagkakatiwalaan kahit ang sarili niyang anak, si Sir Raja." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ni Alonsina. "Lahat ng gastusin, lahat ng transaksyon na ipinapagawa niya, gamit ang card ninyo, isinusulat niya," sabi ni Yaya Wawa. Mayroon siyang maliit na kwaderno, isang itim na notebook. Nakatala doon ang bawat sentimo, kung saan napunta at ang tunay na dahilan. Hindi ang dahilan na sinasabi nila sa inyo, kundi ang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina. Si Kaylan, na nakikinig sa likod, ay umayos ng upo
Ang kanyang interes ay ganap na nakuha. Bakit po niya ginagawa yon? Para may hawak siya kay Sir Raja, paliwanag ni Yaya Wawa. Para kung sakaling magrebelde ito, may panakot siya. Ang kwadernong yon, iyon po ang nagpapatunay na hindi lang kayo ang niloloko nila. Niloloko rin nila ang gobyerno. May mga pangalan doon, ma'am. Pangalan ng mga politiko. Mga kumpanyang hindi ko maintindihan. Sinagtala Holdings, bulong ni Kaylan. Napalingon si Yaya Wawa sa kanya. Nagulat. Opo, sir. Paano nyo nalaman? Iyan po ang laging nakasulat doon. Ito na. Ito na ang hinahanap nila. Ang ebidensyang mag-uugnay sa lahat. Ang smoking gun. Yaya, nasaan po ang kwadernong yon? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang mukha ni Yaya Wawa ay napuno ng lungkot. Iyon na nga po ang problema, ma'am. Laging nasa loob ng safe sa kwarto ni Senyora. Imposibleng makuha. Pero may kinuha si Yaya Wawa mula sa kanyang bulsa. Isang luma at mumurahing telepono. Nanginginig niyang iniabot ito kay Alonsina. Bago po ako umalis, isang araw, iniwan ni Senyora na bukas ang safe. Kumuha lang siya ng alahas. Sandali lang po iyon, pero sapat na. Kinunan ko po ng litrato ang ilang pahina gamit ang cellphone ko. Hindi po marami, mga 5 o 6 na pahina lang. Natakot po akong mahuli. Binuksan ni Alonsina ang gallery ng telepono. At doon, sa malabong ilaw ng simbahan, nakita nila ang mga litrato. Sulat kamay ni Amaris Lagdameo, mga petsa, mga halaga. At sa tabi ng bawat isa, isang maikling description. P2M, sinagtala. Para kay Senator R. 500. Art. Cash out for RLB. P3M, sinagtala. SOP for project approval. Napatingin si Kaylan sa mga litrato sa telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Tumingin siya kay Alonsina. Ito na, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Ito ang babasag sa kanila. Nagpasalamat sila nang lubos kay Yaya Wawa. Tiniyak na meron itong ligtas na matutuluyan. Habang paalis sila ng simbahan, pakiramdam ni Alonsina ay nabunutan siya ng tinik. Sa wakas, mayroon na silang panlaban. Ngunit ang kanilang tagumpay ay panandalian lamang. Pagdating nila sa apartment ni Alonsina, isang figura ang naghihintay sa kanila sa hallway. Isang figurang pamilyar na pamilyar sa kanya, puno ng galit at desperasyon. Si Reja. Saan ka galing, Alonsina? Sigaw nito. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hinarangan niya ang kanilang daan. Alam kong may tinatago ka. May ibinigay sa iyo ang matandang katulong na, yon, hindi ba? Ibigay mo sa akin. Ang silid ng hukuman para sa isang preliminary hearing ay mas maliit at mas siksikan kaysa sa inaasahan ni Alonsina. Walang mga hurado, tanging isang hukom na may mukhang tila pinagbagsakan ng langit at lupa at ang 2 panig. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi sinasabing mga akusasyon at mga pinaghalong pabango ng mamahaling abogado. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Raja at ang kanyang ina, si Amaris. Ang kanilang mga mukha ay balot ng isang maskara ng pagiging biktima, mga matang nagpapahayag ng mali siya habang ang kanilang mga bibig ay nakangiti ng may pagkaawa. Sila ay ang larawan ng inaping pamilya. Sa tabi ni Alonsina, si Kaylan ay kalmado at nakakompose. Ang kanyang mga dokumento ay maayos na nakasalansan sa kanyang harapan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaunting lakas kay Alonsina. Your Honor, nagsimula ang abogado ng mga buwaya, isang lalaking may makintab na buhok at boses na tila nilangisan. Nandito po kami ngayon dahil sa isang simpleng kaso ng utang at paninira. Ang kliyente ko, ang pamilya Buwaya, ay bukas palad na tinanggap si Miss Reyes sa kanilang pamilya. Ngunit ang kabutihang loob na ito
ay sinuklian ng pagtataksil. Nakinig lang si Kaylan. Hinayaang ilabas ng kabilang panig ang kanilang mga baraha. Nang pagkakataon na niya tumayo siya. Your Honor, sabi ni Kaylan, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, pumupuno sa buong silid. Ang nakikita natin dito ay hindi isang kaso ng utang, kundi isang malinaw na kaso ng financial abuse. Hawak namin ang mga ebidensya na magpapatunay na ang siyam na credit card na nakapangalan sa aking kliyente ay sistematikong ginamit para sa mga personal at questionableng gastusin ng pamilya ng nagsasakdal nang walang malinaw na pahintulot mula kay Miss Reyes. Naglabas si Kayla ng kopya ng iilang pahina ng credit card statements. Ngunit bago pa man niya ito maipaliwanag, tumayo muli ang abogado ng mga buwaya. Patawad sa abala, Your Honor. Ngunit bago pa man tayo malunod sa mga numerong ito, mayroon po kaming isang dokumento na sa tingin namin ay maglilinaw sa lahat. May iniabot itong isang folder sa clerk na siya namang nagbigay nito sa hukom. Isang kopya rin ang iniabot kay Kaylan. Ano ito? Tanong ni Kaylan. Iyan po, sabi ng abogado ng mga buwaya. Isang ngiting tila pang-ahas ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ay isang special power of attorney, isang dokumentong pinirmahan mismo ni Miss Aluncina Reyes 3 buwan matapos ang kanilang kasal na nagbibigay ng buo at kumpletong awtoridad kay Mr. Raja Buwaya na gamitin ang lahat ng kanyang financial accounts kasama na ang mga credit card para sa anumang company-related investments and expenditures. Ibinigay ni Kaylan ang dokumento kay Aluncina. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakasulat sa isang makapal at mamahaling papel na may letterhead ng kumpanya ng mga buwaya. Ang mga salita ay puno ng legal jargon na hindi niya maintindihan, ngunit sa pinakailalim, sa ibabaw ng kanyang nakaprint na pangalan, ay may isang pirma. Isang pirma na perpektong ginagaya ang sa kanya. Hindi, bulong niya, umiling-iling. Hindi ko pinirmahan yan. Itinapat ng hukom ang kanyang salamin at tiningnan ang dokumento. Pagkatapos ay tumingin kay Aluncina. Miss Reyes, ito ba ay pirma ninyo? Hindi po, Your Honor. Wala po akong pinirmahang ganyan. Sabi ni Aluncina. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng gulat at pagtanggi. Si Amaris, mula sa kabilang panig, ay umarte na parang nasasaktan. Sinungaling! Nandoon pa nga ako nang pinirmahan mo yan sa opisina ni Raja. Umiiyak ka pa nga noon sa pasasalamat dahil sa tiwalang ibinigay namin sa'yo. Hindi totoo yan, sigaw ni Aluncina. Silence! Utos ng hukom, ang kanyang boses ay dumago-undong. Tiningnan ni Aluncina si Kaylan, naghahanap ng tulong. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, nakita ni Aluncina si Kaylan Montefalco na natigilan. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito at sa isang segundo, nawala ang lahat ng kumpiyansa sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang pirma, pagkatapos ay si Aluncina. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Ang dokumento ay isang perpektong bitag. Kung totoo ito, lahat ng ginawa ni Aluncina, ang pag-block sa mga card, ay ilegal. Kung sasabihin niyang peke ito, kailangan niya itong patunayan laban sa salita ng 2 taong handang manumpa sa ilalim ng Biblia, ngunit may mas malala pa, ang mga salitang company-related investments. Kung ang Sinagtala Holdings ay isang ilegal na operasyon at pinirmahan niya ang dokumentong ito, hindi na lang siya biktima ng pang-aabuso. Isa na siyang kasabwat. Dahil sa bagong ebidensyang ito, sabi ng hukom, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakikita ko ang posibleng pagkakasangkot ni Miss Reyes sa mga transaksyong kanyang inaakusa ngayon. This is no longer a simple civil matter. This could potentially be a criminal case for conspiracy to commit fraud. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal kay Aluncina. Ang hangin
ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ipinagpapaliban ko ang hearing na ito, deklara ng hukom, at inuutusan ko ang prosekusyon na mag-umpisa ng isang paunang investigasyon kay Ms. Aluncina Reyes para sa kanyang posibleng partisipasyon sa mga financial irregularities na binabanggit. Puk! Ang tunog ng gavel ng hukom ay parang isang pako na ipinukpok sa kanyang kabaong. Tapos na. Tumayo ang mga buwaya, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng huwad na lungkot, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Habang naglalakad sila palabas, tumingin si Raja kay Aluncina. Isang tingin na puno ng paghamak, isang tingin na nagsasabing, "Sinabi ko sa'yo, hindi ka mananoo." Naiwan si Aluncina na nakaupo, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang lahat ng pag-asa na kanyang inipon, ang lahat ng tapang na kanyang hinugot, ay naglaho sa isang iglap. Mula sa isang biktimang humihingi ng hustisya, siya ngayon ay isang suspek na maaaring makulong. Ang katahimikan sa apartment ni Aluncina ay mas mabigat pa kaysa sa isang libing. Ang mga papel mula sa hukuman ay nakakalat pa rin sa kanyang lamesa. Isang paalala ng kanyang pagkatalo. Sa labas, ang gabi ay abala at puno ng buhay, ngunit sa loob ng 4 na sulok ng kanyang mundo, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ng hukom sa kanyang isipan, isang paunang imbestigasyon kay Ms. Aluncina Reyes. Suspek, kasabwat, kriminal. Ilang araw siyang hindi lumabas. Ang pagkaing in-order niya ay hindi niya ginagalaw. Ang mga tawag mula kay Kaylan ay hindi niya sinasagot. Ano pa ang sasabihin niya? Ano pa ang magagawa nito? Natalo na sila. Ang pekeng pirma na yon ay isang perpektong krimen. Ngayong gabi, nagpasya siya. Kailangan na niyang tapusin ito. Hindi ang kanyang buhay, kundi ang buhay na kasama si Raja. Kailangan niyang burahin ang lahat ng bakas nito. Kinuha niya ang isang malaking itim na garbage bag. Isa-isa niyang pinulot ang mga bagay na nagpapaalala sa kanyang dating asawa. Isang mamahaling pabango na hindi pa ubos. Isang libro na may dedikasyon. Mga tiket sa concert na pinanood nila. Lahat, inihagis niya sa loob ng bag nang walang seremonya. Pagkatapos, kinuha niya ang mga album ng litrato. Mas mahirap ito. Ang bawat larawan ay isang maliit na multo ng isang masayang sandali. Isang pekeng masayang sandali. Nakita niya ang kanilang kasal, ang kanilang honeymoon sa Palawan, mga Christmas party, mga kaarawan. Sa bawat ngiti niya sa litrato, gusto niyang sumigaw sa dating sarili. Huwag kang maniwala. Niloloko ka lang niya. Umupo siya sa sahig, napapaligiran ng mga alaala. Umiiyak na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa panghihinayang sa mga taong sinayang niya para sa isang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang laptop, determinado na burahin din ang mga digital na kopya. Daan-daang litrato, libo-libo, isa-isa niyang pinipindot ang delete button. Delete, delete, delete. Huminto siya sa isang folder na may pangalang mahalagang dokumento. Binuksan niya ito. Mga kopya ng kanilang marriage contract, mga titulo ng lupa na nakapangalan sa mga buwaya, at mga litrato ng mga kontratang pinirmahan niya noon. Isa sa mga litrato ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang larawan na kinunan mismo ni Raja. Nakaupo siya sa kanilang dating study, nakangiti habang pumipirma sa isang makapal na dokumento. Naalala niya ang araw na yon. Iyon ang araw na pumirma siya para sa isang life insurance policy kung saan si Raja ang beneficiary. Isang bagay na ipinilit nito. Tinitigan niya ang litrato. Babaliwalain na sana niya ito, ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Isang maliit na detalye. Ang panulat na hawak niya, hindi ito ordinaryong ballpen. Ito ay isang mamahaling fountain pen na may nakaukit na pangalan ng kanyang ama.
Regalo nito sa kanya noong graduate siya sa kolehiyo. Napaka-espesyal nito sa kanya, kaya ginagamit niya lang ito para sa mga pinakamahahalagang dokumento. May isa pang detalye. Sa likuran niya, sa ibabaw ng mesa ay may isang maliit na kalendaryo. Pinalaki niya ang litrato. Malinaw na nakikita ang buwan at petsa. Marso 15, napaisip si Alonsina. Anong petsa nga ulit ang nasa Special Power of Attorney na iprinisenta sa korte? Hulyo 28. Hindi. Walang koneksyon. Isasara na sana niya ang larawan nang may isa pang alaala na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala na tila walang kwenta noon. Mayo. Naghahanda siya ng hapunan. Nadulas ang hawak niyang kutsilyo at nahiwa niya ang kanyang hintuturo sa kanang kamay. Hindi malalim, ngunit sapat para tahiin. Sa loob ng ilang linggo, kailangan niyang baguhin ang paraan ng kanyang pagsusulat, ang paraan ng paghawak niya sa panulat, para maiwasan ang sakit. At dahil doon, bahagyang nag-iba ang kanyang pirma. Isang halos hindi kapansin-pansin na pagbabago. Ang pagkakaloop ng letrang A sa kanyang pangalan ay naging mas patulis. Ang dulo ng letrang S sa kanyang apelyido ay naging mas mahaba. Walang makakapansin nito maliban sa kanya. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Mabilis niyang hinanap sa kanyang isipan ang itsura ng pirma sa dokumento sa korte. Ang pirma doon, ang pagkakaluop ng A, ang ikli ng S. Iyon ang kanyang lumang pirma, ang pirma niya bago ang aksidente noong Mayo. Imposibleng mapirmahan niya ang isang dokumento sa Hulyo gamit ang kanyang pirma noong Marso. Napatayo si Alonsina, ang kanyang puso ay kumakarera. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi nila pineke ang kanyang pirma gamit ang kamay. Kumuha sila ng isang lumang dokumento na pinirmahan niya, isang dokumento tulad ng insurance policy na ito, at kinuha ang kanyang pirma mula doon. Iyon ang dahilan kung bakit ito perpekto. Ang desperasyon na bumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na adrenaline. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkatuklas. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono, ngunit hindi na ito dahil sa takot, dahil ito sa pananabik. Mabilis niyang idinial ang numero ni Kaylan. Sagutin mo! Sagutin mo! Bulong niya sa sarili. Sina? Sagot ni Kaylan. Ang boses ay nag-aalala. Ayos ka lang ba? Hindi ka sumasagot. Kayel! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Alam ko na! Alam ko na kung paano nila ginawa. Ang pirma, ang litrato, yung pen ko, yung aksidente. Kayel, hindi nila pineke, kinopya nila. Sa kabilang linya natahimik si Kaylan. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ito at ang boses nito ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay malamig, matalas, at handa nang pumatay. Saan at kailan kinunan ang litrato, Sina? I-send mo sa akin. Ngayon din. Kinagabihan, habang si Alonsina ay hindi mapakali sa kanyang apartment, isang email ang pumasok sa inbox ni Kaylan Montefalco. Galing ito sa isa sa mga pinakamagaling na forensic document examiners sa bansa. Ang mensahe ay maikli lang. Subject: Re-pirma ni Alonsina Reyes, Mr. Montefalco. The results are conclusive. The signature on the special power of attorney was not applied with wet ink. Microscopic analysis reveals pixelation patterns consistent with a high-resolution digital lift from another source, which was then laser printed onto the document. It is a sophisticated forgery. Isinara ni Kaylan ang kanyang laptop. Isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hawak na nila ang patalim at handa na silang isaksak ito. Ang huling pagdinig ay ginanap sa isang mas malaking korte. Ang mga upuan, para sa manonood, ay puno ng mga miyembro ng media at mga usisero.
naaakit sa iskandalong nilikha ng kaso. Para kay Alonsina, ang bawat pares ng matang nakatitig sa kanya ay parang isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, sa tabi niya, hindi lang si Kyla ang naroon. Ang presensya ng katotohanan ay ang kanyang pinakamalakas na sandata. Sa kabilang panig, ang pamilya Buwaya ay dumating na may aura ng kumpiyansa. Si Amaris ay nakasuot ng puti na parang isang inosenteng anghel. Si Raja naman ay may isang mayabang na ngiti. Tila sigurado na sa kanilang panalo. Ang abogado nila ang unang nagsalita. Inulit ang kanilang mga akusasyon at iprinisenta muli ang Special Power of Attorney bilang kanilang pangunahing ebidensya. Your Honor, ang dokumentong ito ang nagpapatunay sa lahat. Deklara niya, lahat ng ginawa ng aking kliyente ay may basbas at pahintulot ni Miss Reyes. Ang kanyang pagtanggi ngayon ay isang malinaw na kaso ng pagsisinungaling. Nang si Kayla na ang tumayo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi niya dinala ang galit o drama na inaasahan ng lahat. Dala niya ang isang malamig at kinakalkulang presisyon. Your Honor, nagsimula siya. Totoo po, ang dokumentong yan ang magpapatunay sa lahat. Patututunayan nito ang lalim ng desperasyon at ang tindi ng panlolokong kayang gawin ng kabilang panig para lang pagtakpan ang kanilang mga krimen. Objection, Your Honor. Speculation. Sigaw ng abogado ng mga buwaya. Sustained, sabi ng hukom. At Julie Montefalco, dumiretso ka sa iyong punto. Ang punto ko po, Your Honor, ay ito, sabi ni Kaylan. Inilapag ang isang folder sa harap ng hukom. Ito po ang opisyal na ulat mula sa isang lisensyadong forensic document examiner. At ayon sa ulat na ito, ang pirma sa Special Power of Attorney ay isang forgery. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Ang ngiti sa mukha ni Raja ay bahagyang natigilan. Isang pekeng pirma na napakagaling ng pagkakagawa, kaya hindi makikita ng ordinaryong mata. Pagpapatuloy ni Kaylan. Ngunit sa ilalim ng microscope, malinaw na ito ay hindi isinulat gamit ang tinta. Ito ay inimprenta, isang high-resolution digital copy na kinuha mula sa ibang dokumento. Ipinakita ni Kaylan ang isang larawan sa malaking screen sa korte. Ang larawan ni Alonsina na pumipirma sa insurance policy. Ang pirma ay kinuha mula sa isang dokumentong pinirmahan ni Miss Reyes noong Marso, ngunit ang pekeng dokumento ay may petsang Hulyo. At mayroon kaming medical records, Your Honor, na magpapatunay na noong Mayo, nagtamo ng injury sa kamay si Miss Reyes na permanenteng nagpabago sa kanyang pirma. Ang mukha ni Raja ay namutla. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay hindi na mukhang anghel, kundi isang taong nakakita ng multo. Ngunit hindi pa tapos si Kaylan. Ngayon, ang tanong ay bakit? Bakit sila gagawa ng ganitong klasing pamimeke? Dahil kailangan nilang pagtakpan ang mga transaksyon tulad nito. Isa-isang ipinakita ni Kaylan sa screen ang mga litrato ng kwaderno ni Amaris. Ang bawat entry, ang bawat pangalan, ang bawat halaga na nakatapat sa pangalan ng Sinagdala Holdings at ni Senador Ramirez. Objection! Those are inadmissible. Ninakaw na ebidensya. Sigaw ng abogado nila, ngayon ay nagpapanik na. Your Honor, ang mga litratong ito ay isinumite ng voluntaryo ng isang concerned citizen na hindi na makayanan ng kanyang konsensya ang mga krimeng kanyang nasasaksihan. Ganti ni Kaylan. At kung may pagdududa pa po tayo, marahil ay mas magandang marinig nating ito mula mismo sa kanya. I call my next witness, Miss Ginhawa Wawa Cruz. Nang bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Yaya Ginhawa, ang mukha ni Amaris Lagdameo ay gumuho. Ang lahat ng kulay ay nawala mula rito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagtataksil. Nanginginig ngunit buo ang loob
na umupo si Yaya Wawa sa witness stand. Sa tulong ng mahinahong pagtatanong ni Kaylan, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kwaderno, ang pagmamaltrato ni Amaris. Ang mga pag-uusap na kanyang narinig tungkol sa paglilinis ng pera para sa isang senador. Ang bawat salita niya ay isang pako sa kabaong ng mga buwaya. Nang matapos si Yaya Wawa, si Kaylan ay humarap sa hukom para sa kanyang huling salita. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na lang boses ng isang abogado. Ito ay boses ng isang anak. Ang kasong ito ay nagsimula sa 9 na credit card, ngunit ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang sistema ng pang-aabuso na ginawang normal ng mga taong tulad ng pamilya Buwaya. Ginamit nila ang pagmamahal at tiwala ng isang babae para gawin siyang instrumento sa kanilang mga krimen. At nang hindi na siya sumunod, sinubukan nilang sirain siya. Tumingin siya diretso kay Raja at Amaris. Ngunit ang kasong ito ay tungkol din sa kasaysayan. Ang pamamaraan ng panloloko na ginawa nila kay Reyes ay parehong-pareho sa pamamaraan na ginamit nila 15 taon na ang nakalipas para sirain ang isang marangal na negosyante na nagngangalang Ricardo Montefalco, ang aking ama. Isang huling gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong na. Ngayon, hinihiling ko sa korteng ito hindi lang ang hustisya para kay Alonsina Reyes. Pagtatapos ni Kaylan, ang kanyang boses ay dumadagundong sa bawat sulok ng silid. Hinihiling ko na wakasan na ang dekada ng kasinungalingan at kasakiman ng pamilyang ito. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik ang hukom. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Sa kaso ng Buwaya versus Reyes, ang korteng ito ay nagpapasya pabor sa nasasakdal. Si Miss Alonsina Reyes, ang lahat ng kaso laban sa kanya ay ibinabasura. Isang hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Alonsina. Napahawak siya sa braso ni Kaylan, ngunit hindi pa tapos ang hukom. Furthermore, dahil sa mga seryosong ebidensya na iprinisenta sa korteng ito, inuutusan ko ang National Bureau of Investigation na magsampa ng kasong kriminal para sa perjury, forgery, at large-scale estafa laban kina Raja Lacan Buwaya at Amaris Lagdameo. Inaatasan ko rin ang ombudsman na imbestigahan si Senador Ramirez para sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bago pa man makapag-react ang mag-ina, ang mga pulis na nasa loob ng korte ay lumapit sa kanila. Mr. Buwaya, Mrs. Lagdameo, sumama po kayo sa amin. Habang pinupusasan sila, nagtama ang mga mata ni Alonsina at Raja. Sa huling pagkakataon, sa mga mata nito, wala nang yabang, wala nang galit. Tanging desperasyon at hindi makapaniwalang pagkatalo. At si Alonsina, sa unang pagkakataon, habang tinitingnan ang lalaking minsan niyang minahal, ay wala nang naramdamang pag-ibig o takot. Tanging awa. Tapos na. Sa wakas, malaya na talaga siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng skandalo ng pamilya Buwaya ay unti-unti nang humina. Napalitan ng mga bagong balita, mga bagong tsismis. Ang kanilang mga ari-arian ay isinailalim sa kustodya ng gobyerno. Ang kanilang mga pangalan, na minsay simbolo ng kapangyarihan sa lungsod ng Maharlika ay ngayon isang babala. Si Raja at Amaris ay nahaharap sa mahabang pagkakakulong habang si Senador Ramirez ay sumasailalim sa isang impeachment trial. Ngunit malayo sa lahat ng yon, sa isang mas tahimik na bahagi ng syudad, isang bagong buhay ang nagsisimula. Nakatayo si Alonsina sa harap ng isang maliit na espasyo na dati isang abandonadong tindahan. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong barnis na kahoy ay humahalo sa simoy ng hangin. Sa salamin ng bintana, nakapinta sa magandang sulat kamay ang isang salita, Hiraya. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Ito ang kanyang bagong simula, isang maliit na coffee and bookshop.
Ang perang nakuha niya mula sa korte bilang danyos perwisyos ay malaki, sapat para bumili ng isang condominium sa pinakamamahaling bahagi ng syudad. Ngunit hindi iyon ang pinili niya. Pinili niya ang isang bagay na mas maliit, mas simple, isang bagay na kanya talaga. Maganda ang kulay, sabi ng isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Napangiti si Alonsina bago pa man lumingon. Salamat. Nakatayo doon si Kaylan, hindi na nakasuot. Nakasuot lang ito ng isang simpleng puting polo shirt at maong na mas nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan na dati laging natatago sa ilalim ng kanyang formal na kasuotan. May dala itong 2 tasa ng kape. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ang isang tasa. Salamat, sabi ni Alonsina, tinatanggap ang kape. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang maliit na kuryenteng gumuhit sa pagitan nila. Pamilyar, ngunit laging bago. Kamusta ang paghahanda? Tanong ni Kaylan. Tinitingnan ang loob ng shop. Malapit nang matapos, darating na ang mga libro sa susunod na linggo. Si Yaya Wawa, na ngayon ay ang aking store manager, ay sobrang excited na. Mabuti naman, sabi ni Kaylan. Bagay sa'yo ang maging masaya, Sina. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang relasyon ay nagbago. Hindi na sila abogado at kliyente. Sila ay naging magkaibigan. Magkaibigan na sabay kumakain ng hapunan, sabay nanonood ng sine, sabay na naglalakad sa parke. Ngunit sa likod ng pagkakaibigang yon, may isang bagay na mas malalim. Isang damdaming pareho nilang alam na nandoon, ngunit pareho ring natatakot na pangalanan. Naglakad sila papunta sa isang kalapit na parke. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa papalubog na araw. Naaalala mo ba noong unang araw na pumunta ako sa opisina mo? Biglang tanong ni Alonsina. Akala ko, itataboy mo ako. Napangiti si Kaylan. Sa totoo lang, muntik na. Pero nang makita ko ang mga papeles na dala mo, at nang makita ko ang tapang sa mga mata mo, kahit na halatang takot ka, may nakita akong hindi ko pwedeng talikuran. Salamat, Kyle, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi lang sa pagpanalo sa kaso. Salamat sa paniniwala sa akin nung panahong kahit ako, hindi na naniniwala sa sarili ko. Tumingin si Kaylan sa kanya. Ang mga huling sinag ng araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanyang mukha. Nawala ang abogadong matalas magsalita. Ang kaharap ni Alonsina ngayon ay si Kaylan, ang lalaking may malungkot na nakaraan, ang lalaking nag-aalala, ang lalaking nagpatong ng kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat. Sina, sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Alonsina. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang kaibahan sa malambot na kamay ni Raja. Ito ay kamay ng isang taong nagtatrabaho, ng isang taong lumalaban. Sa loob ng 15 taon, ang buhay ko ay umikot lang sa isang bagay. Hustisya para sa tatay ko. Iyon ang nagtulak sa akin na maging abogado. Iyon ang dahilan kung bakit ako gumigising araw-araw. Pero nang dumating ka, huminga siya ng malalim. Tinulungan kitang mahanap ang hustisya mo, pero ang hindi mo alam, ikaw ang tumulong sa akin na mahanap ang kapayapaan. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ngayon, tapos na ang laban para sa nakaraan. Tapos na ang kaso. Wala nang dahilan para magkita tayo bilang abogado at kliyente. Bumilis ang tibok ng puso ni Alonsina. Kaya nandito ako ngayon. Pagpapatuloy ni Kaylan, tinitingnan siya diretso sa mata. Hindi bilang si Atty. Montefalco, kundi bilang si Kaylan, isang lalaking gustong malaman kung nag-alinlangan siya. Isang bagay na bihira para sa kanya. Kung pwede na ba nating simulan ang kwento nating dalawa? Hindi kailangan ng salita para sa sagot. Ngumiti si Alonsina, isang ngiting totoo, isang ngiting malaya.
Isang ngiting puno ng lahat ng pangako ng isang bagong umaga. Dahan-dahan siyang tumango. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng katahimikan ng parke, dahan-dahang inilapit ni Kaylan ang kanyang mukha at binigyan siya ng isang halik. Isang halik na hindi mapusok o desperado. Isang halik na banayad, puno ng paggalang, at may pangako ng isang simula. Ang simula ng isang bagong kabanata. Ang kabanata ng Hiraya. Makalipas ang isang taon. Ang kapihan Hiraya ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay isang buhay na katotohanan. Ang amoy ng kape at mga lumang libro ay bumabati sa bawat taong pumapasok. Ang mahinang tunog ng jazz music at ang bulungan ng mga taong nag-uusap ay lumilikha ng isang himig ng kapayapaan. Sa isang sulok, isang grupo ng mga estudyante ang nag-aaral. Sa isa pa, isang matandang mag-asawa ang nagbabahagi ng isang slice ng cake. Ito ang mundo na binuo ni Alonsina. Nakatayo siya sa likod ng counter. Pinapanood ang lahat ng may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang bestida ay maluwag, hindi na para itago ang kanyang katawan, kundi para bigyang espasyo ang buhay na lumalaki sa loob niya. Ang kanyang tiyan ay bilugan na, tanda ng kambal na kanyang dinadala. Manager Sina, bawal ka na dyan. Baka mapagod ka. Sabi ng isang pamilyar na boses. Si Yaya Ginhawa, na ngayon ay masigla at hindi na mukhang takot, ang siyang namamahala sa tindahan kapag wala si Alonsina. Ang kanyang mga ngiti ay totoo na. Hindi na pilit. Yaya, tinitingnan ko lang. Natatawang sagot ni Alonsina. Mas napapagod ako kapag nakaupo lang. Ay nako, pareho kayo ng asawa mo. Laging nag-aalala. Sabi ni Yaya Wawa, itinuturo ang pinto. Pumasok si Kaylan Montefalco. Hindi na mukhang ang abogadong kinatatakutan sa korte. Ang kanyang suit ay napalitan na ng komportableng damit. May dala siyang isang supot ng sariwang pandesal. Ngumiti siya nang makita si Alonsina. Ang mga mata niya, na dati laging may anino ng nakaraan, ay ngayon kumikinang sa tuwing titingnan ang kanyang asawa. Mahal, bati niya. Hinalikan si Alonsina sa noo at pagkatapos ay sa bilog nitong tiyan. Kumusta ang mga maliliit na abogado ko? Makukulit, tulad ng tatay nila. Sagot ni Alonsina. Hinahaplos ang braso ni Kaylan. Umupo sila sa paborito nilang mesa sa tabi ng bintana. Ang hapon ay payapa. Sa labas, ang buhay sa lungsod ng Maharlika ay nagpapatuloy sa kanyang mabilis na takbo. Ngunit sa loob ng Hiraya, ang kanilang mundo ay may sariling ritmo. Napag-isipan mo na ba? Tanong ni Kaylan. Hinawakan ang kamay ni Alonsina sa ibabaw ng mesa. Ang mga pangalan nila. Ngumiti si Alonsina. Ito ang kanilang laging pinag-uusapan. Isang masayang ritual. Sa tingin ko, mayroon na, sabi niya. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Ang isa, sabi niya, gusto kong pangalanan siyang Payapa. Payapa. Peace. Isang bagay na matagal niyang hinanap. At sa wakas ay natagpuan. Isang bagay na gusto niyang laging maramdaman ng kanyang anak. Payapa, ulit ni Kaylan, ninanam-namang salita. Gusto ko yan. At ang isa pa? Ang isa pa, sabi ni Alonsina. Tinitingnan si Kaylan ng may pagmamahal. Ay habagat. Kumunot ang noo ni Kaylan. Habagat? Ang malakas na hangin? Ang bagyo? Tumango si Alonsina. Oo, dahil minsan, kailangan natin ng bagyo para linisin ang lahat. Kailangan natin ng malakas na hangin para itulak tayo palayo sa lugar na hindi na para sa atin at dalhin tayo sa kung saan tayo dapat naroroon. Ang habagat ang nagdala sa akin sa'yo. Natahimik si Kaylan, ang lalaking laging may tamang salita, ang abogadong kayang baliktarin ang anumang argumento, ay walang masabi. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Alonsina. Sa kanyang mga mata, nakita ni Alonsina ang paghanga,
pasasalamat at isang pag-ibig na mas malalim pa sa anumang karagatan. Payapa at habagat, bulong ni Kaylan. Perpekto. Niyakap niya si Alonsina, maingat sa kanyang tiyan. Ipinatong ni Alonsina ang kanyang ulo sa dibdib ni Kaylan. Dinadama ang tibok ng puso nito, isang tibok na naging kanyang kanlungan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kapihan. Sa bawat libro sa estante, sa bawat tasa ng kapeng kanyang tinitimpla, sa bawat ngiti ng kanyang mga customer. Ito ang buhay na binuo niya mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Isang buhay na itinayo hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa katotohanan, dangal, at pag-ibig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang sipa ng kanyang mga anak sa kanyang sinapupunan. Narinig niya ang tibok ng puso ng kanyang asawa. Naamoy niya ang samyo ng kape at papel. Hindi na siya si Alonsina na biktima. Hindi na siya si Alonsina na sunod-sunuran. Siya si Alonsina. Malaya, buo, at masaya. At sa katahimikan ng sandaling iyon, alam niya na pagkatapos ng lahat ng unos, ang buhay ay maaari palang maging ganito kapayapa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina. Isang paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa mga taong nanakit sa atin, kundi ang paglaya mula sa takot na nakakulong sa ating mga puso. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Huwag tayong matakot na ipaglaban ang ating halaga. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay ng may dignidad, respeto, at tunay na pagmamahal. Minsan, ang pinakamatapang na hakbang na maaari nating gawin ay ang pagsasabi ng tama na. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa aming paglalakbay. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Alonsina, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.